ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangar nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumani. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ipaparusahan na nararapat sa kanilang masamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, naruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pagdaraya, at masamang hangal. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, may yabang, pagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ang mga gumagawa nito, gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ni Diyos. Maraming na po tayo makakita. Praise the Lord. Tayo po yung nagpapatuloy sa ating pong tema na The Big One. Nakakala ko today ay last Sunday ng buwan ng June. Pero maalala ninyo last Sunday ay nabanggit ko na I will be preaching what we just read o narinig. Supposed to be si Pastor Abby ngayon ang pagbibigay ng mensahe, pero hindi po siya makapagsalita ngayon. Ay may nagpakita daw sa kanyang anghel. Hindi, joke lang. Na nabubit yung kanyang wisdom tooth. So, not next Sunday, kundi this Sunday, I will be preaching on Romans chapter 1, 18:32. Kaya nyo pong balikan natin, no? Ang tema natin ito ay will last Lord this month. I mean, from May to June. So, 2 buwan po natin naging tema ang The Big One. Kaya nyo just very quick. No? Pakita natin yung
mga pinagdaanan na natin. I can just share what I just shared, dahil wala akong file ng ginawa ni Pastor Abe. So first Sunday of May, I shared about na pinamagatan kong you are a sinner or you're a sinner from Romans chapter 3, 9 to 18. At nagbigay ako ng 3 puntos doon, the finding, o yung hatol, ang hatol ng Biblia, all have seen, the foundation or the basis ng hatol ng Biblia, of course, ang scripture, ang banal na kasulatan, at ang sabi nga, it is written, nasusulat. And then the prayer, o ang deliverer, ang justifier, not us, not our works, not our race, not whosoever, but God through Christ Jesus. And then, I shared about, from Luke chapter 17, 1 to 4, when your brother sins, from Luke 17, and then, I shared about, from Acts chapter 5, verse 1 to 15, na pinamagatan ko pong beware of sinning saints. Mag-ingat tayo sa pagkakasala, mga santo, meaning mga mananampalataya. Then, nung Father's Day, nagbahagi po ako, pinamagatan ko po mula sa Galatians chapter 4, verse 19, minamahal kong mga anak. Then, nung midweek, I think, last week lang ito, I shared from Proverbs 28, verse 13. Right now, next slide. Ayan, Ananias and Sapphira, Bible Sinning, next. Ayan, Father's Day, minamahal kong mga anak. Then, ayan, ba't ikaganyan? Anyway, that's from Proverbs 28, verse 13. And then, next slide. Noong last Sunday lang, pinamagatan ko pong Grand Family Reunion mula sa Acts chapter 10. At gusto ko lang magbigay na very quick lang. Last Sunday lang naman ito, the Grand Family Reunion. And as we can recall, sabi ng Acts chapter 10, si Cornelius ay devoted to God, sumasamba sa Diyos kasama ng kanyang pamilya, tumutulong sa mga nangangailangan, kinalugdan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, nananalangin sa araw-araw. But it was not enough para siya magkaroon ng kaligtasan. Kaya siya, ang anghel ng Panginoon nagpakita sa kanya. At ano ang sabi ng anghel? In Acts chapter 11, si Peter ang nagsasalita dito. Sinasaad lamang niya yung sinabi ni Cornelius sa kanya. And let me read Acts 11, 13 to 14. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ni Pedro. 14, ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay what? Maligtas. So again, makita natin, yes, Cornelius, napakaganda ng estado niya sa buhay, sundalo, kapitan, nakapangyarihan, mayaman, tumutulong sa mga nangangailangan, nananalangin araw-araw, kasama niya kanyang buong sambahayan sa pagsamba, devoted to God, pero hindi ang mga bagay ngayon ang magliligtas sa kanya. Sabi ng angel of the Lord sa kanya, dapat mong marinig ang mabuting balita na siyang magliligtas sa iyo. Again, let me just read it again in verse 14. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salitang kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Now, na tayo ay nasa second to the last, 2 linggo na lang bago tayo magtapos po sa ating pong tema, the big one. And by July, ang ating pong tema ay the Acts of the Church. At tanong, what is your take home? Ano na ang ating mga natutunan at ating pinapractice, isinasabuhay, ina-apply. Now here from our text this morning, Romans chapter 1, 18 to 32, next slide.
Ang mensahe nito ay pinamagatan ko pong The Wrath of God. From chapter 1, verse 1, makita natin ang pagpapakilala ni Pablo. Very common ito. If you will observe yung 13 letters ni Paul, and even in general letters, makita natin yung sumulat, he always begin with sa kanyang pangalan pagpapakilala. Hindi katulad natin pag sumulat tayo, di ba? Ang unang binabanggit natin ay kung kanino natin in-address, then sa babang-baba natin, sinasabi, binabanggit ang pangalan natin. Yours truly, nagmamahal, Charles Alcid, Charles. So, ang pagbungad na magpapakilala ni Paul sa verse 1, and then pagdating sa verse 2 to 6, which is very unusual sa sulat ni Paul, hindi pagbati ang kanyang sinunod, kundi ito about the gospel, ang pagpapaliwanag. Balik muna tayo doon sa mga outline. Anyway, let me go. Verse 2 to 6. Okay, pinaliwanag po ni Paul ang gospel. Let me read. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak. It's about the gospel. Ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya, kaya kabilang sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Then, verse 7 to 8, saka lamang niya binati ang mga sinulatan niya sa Roma. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumayo nawa ang pagpapalat kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig, sa pagbati and at the same time pagpupuri o commendation sa pananampalataya ng mga taga-Roma. Then, from verse 9 to 15, pinahayag niya yung kanyang pagnanais na makapunta sa Roma. Then, 16 to 17, again, pinaliwanag niya o pinahayag niya ang mabuting balita, the gospel. Verse 16 to 17, hindi, at isa sa popular na talata sa New Testament, hindi ko ikinahihiyang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, tunay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, sapagkat ang mabuting balita ay sa mabuting balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Listen, kung meron man sa ating kalagitnaan still asking, paano nga ba ako mapapawalang sala sa harapan ng Diyos? Paano nga ba kung may tuturing na Diyos na matuwid? Matuwid, not in the sense na ikaw ay mabuti, kundi ikaw ay mapawalang sala. Paano? Again, verse 17, sapagkat sa magandang balita ay pinakita sa simula, ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yes, we can only be justified before the Holy God. Hindi kung sino man ang backer natin, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa mabuting balita. And the good news is the Lord Jesus Christ. Maalala ninyo, isa sa naging tema natin, the mediator. The mediator. And then, pagkatapos ng pagpapaliwanag muli ng gospel, verses 18 to 32. Okay, mag-alala, we will not read this again. Nabasa na sa ating kalagitnaan. Pero, try to read yung pinaka-subtitle. Sa ibabaw ng verse 18, basta yung Bible, may title, di ba? Napansin ninyo? Sa mabuting balita Biblia, anong title?
mga kasalanan ng sangkatauhan. Kung ESV ang hawak ninyo, God's wrath on unrighteousness. Sa NIV, God's wrath against sinful humanity. And so I titled this message, The Wrath of God. Sa ang salita ng Diyos, sa ang salita ng Diyos na salin, may subtitle na Ang Galit ng Diyos sa Lahat ng Kasamaan. Yes, from verses 18 hanggang chapter 3 verse 20, pinahayag ni Paul ang the big one. The big one. Ano ang the big one? Ang tao ay makasalanan. Ang pagiging makasalanan ng tao, ang pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Sa The Reformation Study Bible, next slide, ganito nila in-outline ang chapter 1 hanggang chapter 1 beginning verse 18 hanggang chapter 3 verse 20. Chapter 1, 18 to 32, Gentile sinfulness. Ang pagiging makasalanan ng mga hindi Hudyo. Pakisabi sa inyo katabi, hindi ka Hudyo, di ba? Sa chapter 2 naman, verse 1 hanggang chapter 3 verse 8, pagiging makasalanan naman ng mga Hudyo, Jewish sinfulness. And then, pagdating ng chapter 3, verses 9 to 20, no? Kumbaga, here's the capsule, here's the summary, universal sinfulness. Walang matuwid, wala na kahit isa. So we can put itong tatlong ito sa ilang mga salita, no one is righteous. O kaya, walang matuwid, wala kahit isa. At hindi nga ba? Hindi nga ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Noong midweek, si Pastor Rabi nag-share sa atin from Romans chapter 5, it talk about original sin and actual or personal sin. Original sin ay hindi lang tumutukoy sa unang kasalanan ni Adan at Eva, kundi ito'y tumutukoy yung epekto nito sa sangkatauhan na tayo nga ay naging makasalanan. Corrupted, manchado ng kasalanan, stained with sin. That causes us to sin. Yung tinatawag na personal or actual sin. Hindi nga ba, walang nakakapagtaas ng kamay sa atin kapag tinanong sa atin, sino sa inyo hindi nagkakasala? No one will dare. Mabait naman ako, pero hindi pa rin makataas. This day, palagay ko hindi ako nagkasala, iniisang buong araw na ito. But still, you cannot raise your head. Because alam natin, yes, maaaring isang araw, kung isang araw hindi ka nagkasala, maaaring isang linggo hindi ka nagkasala, but you cannot say throughout your life, hindi ka nagkasala. Walang makapagtataas ng kamay. Why? Because we have the original sin. And that original sin causes us to actual sin o makagawa ng kasalanan. Manood ka lang ng balita, sabi nga ng isang mga ngaral, makikita nyo na hitik sa kasamaan ng mundo. Amen? And yes, even kahit sa maliliit na bata, we can observe yung sinful nature ng tao. Kaya si Lord, araw-araw, remember 7-Eleven? Ano sabi ng 7-Eleven awit? Galit si Lord araw-araw. So I used to say, pag nakita tayo ng 7-Eleven, huwag nang natin maalala ang siopaw, ano yun? Siopaw na asado or baboy or what? Kundi maalala natin, yes, si Lord ay galit araw-araw sa kasalanan, sa kasamaan ng tao. Again, let me just read Psalm 7 verse 11. God is righteous judge and a God who feels indignation every day. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Galit ang Diyos araw-araw. Yes, we may ask, we may protest, hindi naman ganun ka-big deal kay Lord yun. Ang kasalanan ng tao,
Ini-exage lang ng tao. OA lang tayong tao. Lalong-lalo na yung mga religious people kulo. Do you think like that? Inisip natin, OA lang naman kayo. Oh, grabe, hindi naman ganun si Lord. Hindi naman big deal kay Lord ang kasalanan. Ang tao lang ang nagpapabig deal ng kasalanan. Well, you read your Bible. You go back to Genesis chapter 3. Anong ginawa ng Diyos? Kaya na kay Eva. You may argue, oh yes, pinalayas ni Lord si Adan at si Eva, hindi na sila pinayagang makakain sa puno na nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero di ba dinamtan naman sila ni Lord ng balat ng hayop? At dito nga pinahayag ang gospel. Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, ang dudurot sa iyong ulo. Tinutukoy niya walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang si Satanas. Yes, this is the good news. This is the gospel. Pero paano ito naging good news? Niligtas ni Lord ang tao na supposed to be ay dapat parusahan, naghihintay ng kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Big deal kay Lord ang kasalanan? Yes. Why? Because He is holy. Ang sabi lang, exaggerated lang ba ang tao? Exaggerated lang ba ang pastor sa pangangaral niya? No. Again, anong finding? Ano ang verdict? Ano ang hatol ng Biblia? Walang matuwid. Wala kahit isa. Gano'ng kasakit yung sinabi ni Isaiah, no, ng Lord to Isaiah, ang gawa nating mabuti, ano daw? Hindi lang basahan. Maruming basahan. Grabe naman si Lord. Hindi, ikaw ang grabe. Tayo nakaharap sa banal na Diyos. At tayo ay makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Hindi exage ang pastor, hindi exage ang religious leader o sino man na nangangaral ng ganitong pangangaral. Ito ang verdict ng Bible, ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Anong basis? Sinabi ng Scripture. Sinabi ng Bible. It is written. At salamat ng Diyos na banal ay Diyos na mahabagi. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Sino ang exage? Ang tao. Ano sabi ng text natin? If you are a believer, again, you will not think na exage ang pangangaral ng mabuting balita. You will not think na exage na sabihin maruming basahan lang ang mabubuting gawa. If you believe in the Bible. Can you say amen? Pero if we don't believe in the Bible, we just believe yung ating sariling pananaw, sariling sukatan, sariling point of view, no? We used to hear sinasabi, kanya-kanyang trip yan, kanya-kanyang paniwala yan. Well, we don't. Ang basis ng ating paniniwala, sorry, wala akong hawak na Bible, ang salita ng Diyos. May I hear you, amen? Hindi tayo nag-exage. And we go through doon sa ating pong mga verses, o sa ating pong mga pagugulay-gulayan sa mga verse 18. Hindi ako exage. Ito ang ating pagbabasina. Parang rewind nyo. Thank you. Okay. If you have your Bible, let's go through sa mga talatang ito. Verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot. O, hindi lang galit, kundi puot. Ang salita po sa Griego ay orge, na ibig sabihin literal na kahulugan ay violent passion. Dahil po sa isang mangangaral, papaliwanag niya, yung puot dito ay para daw yung galit na sino sa inyo nakaranas na sobrang galit ninyo, tapos ramdam na ramdam nyo may lumalabas na malakas na hininga sa ilong nyo. So, hindi lang ito galit. Galit. Na galit. 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 So, hindi lang ito galit. Galit
Nangahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat. Hindi sa ilan, hindi sa mas marami, kundi sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Nag-read po sa ESV, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppresses the truth." Tignan niyo po yung connection po ng ungodliness, ng unrighteousness of men. Connect saan? Sa katotohanan. That if we deny the truth, if we don't believe the truth, isinantabi natin ang katotohanan, yun ang bunga. Ungodliness, unrighteousness. Ano itong katotohanan na hinahadlangan ng tao, na sanhi ng paglapastangan at kasamaan ng tao sa Diyos? 19 to 23 ng ating text. "Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos." Sa paanong paraan? Verse 20, "Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihayag." Sa paano po? Ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang may dadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga banal. Tinalikuran nilang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, at ng lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Yes, the truth na kanilang nilapastangan, yung truth na kanilang hinahadlangan ay ang katotohanan patungkol sa Diyos. Again, kapag ang tao ay lumihis sa katotohanan ng Diyos, all his tendencies is to be ungodly, to be unrighteous. Just very quick, awit 119 na narinig natin na marami ng paulit-ulit. 119 verse 9. 119 verse 9, "Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan." Alisin natin ito sa ating buhay, patuloy tayo magpapakasama. Ituloy ko ang basa hanggang verse 16. "Buong puso ang hangad ko." Verse 10, "Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin." Over and over again hanggang verse 16, makikita natin yung kautusan, yung tuntunin yung salita ng Diyos. Pupurihin kita, verse 12, "Pupurihin kita, Yahweh, kay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay turo mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso upang iyo'y di malimot." Pero yung pinabilang salita ng Diyos, sinisil ang katotohanan, magpapatuloy siya sa kasamaan. Ano sabi ng chapter 1 ng awit? Chapter 1 ng awit, very familiar din po itong talata sa atin.
Beginning verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ano ba sabi sa verse 2? Sa halip, kasiyahan niyang sumusunod sa kautusan ni Yahweh. Ang have asked no, gano'ng karaming mga tao nagsasabi, basta wala akong ginagawang masama. Hindi ako nakikisama sa mga taong masama. No, that's not enough. Ano sabi? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinong gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang tinatangay, na siyang nagtatagnay. Sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay hihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Diba sinasabi ng marami, Jesus loves me whoever I am, unconditionally. Again, 7-11, araw-araw galit si Lord sa masama. Yes, hindi lang pinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang katangian through the scriptures, kundi through His creations. Ang tawag sa theology, general revelation, special revelation, ang salita ng Diyos. Psalm chapter 19, basahin na lamang ninyo, first part ng 19 is a general revelation, and the second part, the special revelation, ang salita ng Diyos. Again, 19 to 20 ng ating text, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos mula pa nang likhain ng Diyos sa sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya walang sino mang nilalang sa araw ng paghukom, maharap, Lord, hindi kita nakilala. No, I don't know you. No, how can I believe you? Ipinahayag ng Lord through His creations, ang kanyang katangian hindi nakikita. Again, God revealed Himself through His creations. Next slide. Isa sa tinuturing. No, bakit nagkaganyan siya? Nagdalawa-dalawa. Anyway, kita naman. Isa sa tinuturing na champion of atheists ng ilang mga dekada, kinikilala ng buong mundo, nang pumupunta sa maraming bahagi ng mundo, pinapangaral na walang Diyos. Siya si Anthony Flew. Na eventually, bumaliktad na siya. No? Sabi niya sa kanyang aklat, there is a God. Dati, there is no God. Now, nilagyan niya na, naniwala na siya na mayroong Diyos. Champion of atheists. At now, he believes na mayroong supreme being na nag-originate ng lahat ng bagay na nakikita natin, ng universe, ng creations. Mayroong creator. But, hindi siya naniniwala sa Diyos, na ang Diyos na ito, ang supreme being na ito, ay ang Diyos ng Biblia. He just only believe, now I believe, merong originator, may somewhere there, supreme God, supreme being, creator, originator of all things, of all these things. But yes, hindi siya naniniwala na ang Diyos na lumalang ng lahat ng ito ay ang Diyos ng Biblia. Again, sa ating text, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Pinahayag ng Diyos ang kanyang katangian hindi nakikita through His creations. Again, to believe na may supreme being, naririnig natin yun sa mga tao, basta I believe may Diyos. That will not save you. What will save you is, you have to believe the gospel. Can you say amen? Again, remember si Cornelius. No, kinalugdan ang ginagawa niya. Pero sabi ng angel sa kanya, no.
Papuntahin mo yung tao mo doon, kailangan marinig mo ang ipapangaral sa iyo na magliligtas sa iyo. And we know kung ano pinangaral ni Peter sa kanila sa bahay nila, the gospel. So maliban si Anthony Flew ay kumilala sa mampalataya sa gospel, still nasa ilalim siya ng sumpa ng Diyos. And here we are again. Grabe ka naman, pastor, sumpa talaga ng Diyos. Okay, kung grabe ako, let's read, mas grabe ang Bible. John chapter 3, verse 36. John chapter 3, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kay Lord mo sabihin niya na grabe si Lord. And very exclusive. Yung puot daw niya mananatili maliban hindi siya manalig sa anak ng Diyos. Puot ng Diyos ang mananatili. Paano nila hinadlangan o sinupres ang katotohanan? Balik tayo sa ating text, verse 21 to 23. 21 to 23. Kahit nakilala nila ang Diyos, nakilala nila to His creations, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kapuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Nasyano, pumunta kami sa 3 bansa at talaga naman, ang daming Diyos ang sinasamba sa lugar na yun. Pero yes, malinis ang lugar nila. Yes, disiplinado ang mga tao doon. But yes, sa mata ng Diyos, sila'y kasuklang-suklang. Pastor, grabe ka naman. Yes, hindi nga ba we can see all over the places kung paano sambahin ng tao ang nilalang at hindi ang manlalala. Ang iba naman, sobrang maka-Diyos, sinasamba ang manlalalang, sinasamba rin ang mga manlala, ang mga nilalang. First commandment, you shall have no other God before me. We can see again, no? All over the places, ng tao ay sumasamba sa nilalang. So, Diyos-Diyosan. It's not just about Buddhism, Hinduism, Islam, yes, the rest of religion. No, I mean, hindi lamang ito about yung mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, o anumang mga sinasamba ng tao, but yes, pati pera, katanyagan, sex, sasakyan, mga bagay na higit na pinapahalagahan kapalit ng pagsunod sa Diyos. Sabi ng atheist, wala akong kinikilalang Diyos. Actually, meron. Sino? Yung sarili niya. Ang tanging dinodiyos niya yung sarili niya. Bago ko magpatuloy sa next verse, anong tawag ng Bible sa mga sinasambang Diyos-Diyosan ng mga tao? If you have your Bible, you may open to 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Unang Korinto, kabanatang 10, bilang 20. Tignan niyo po ang sabi ng Biblia patungkol sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao maliban sa Diyos na may lalang ng langit at lupa. 1 Corinthians 10:20. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog, ang sabi ko, sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Then we read sa ESV, no, I imply that what pagan sacrifice they offers to demons and not to God. I don't want you to be participants with demons. May isa siyang tao? No. Ang Bible ang nagsasabi. Ng Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao,
Ang sinasamba na tao na nilalang lang ng Diyos, ng manlalalang, ang tawag ng Biblia, tawag ng Lord, demonyo yan. Mga demonyo yan. Again, we will say, such naman, Pastor, grabe naman. Ito, let's read from the very mouth of the Lord Jesus Christ. John chapter 8. Juan, Kabanatang 8. Juan, Kabanatang 8, let's start reading verse 42. Ang kausap dito ni Jesus ay ang mga Pariseo, ang mga Hudyo na ayaw sumampalataya at ayaw kilalanin si Jesus sa anak ng kataas-taasang Diyos. Tignan niyo po ang kanyang pakinggan natin ang kanyang pananalita. John chapter 8, simula, yan yung basahin natin sa verse 42 para makita natin yung pangyayari. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Verse 44, ito na. Ang dyablo ang inyong ama. Di ba bigat nun? And this came from the very mouth of Jesus. No? Gaano maraming Pilipino thinking, si Jesus pag nagsalita yan, all good. Wala yung mga sinasabing masasakit. O puro magaganda yan. Hindi yan nakakasakit. Pero here's the Lord Jesus Christ. At ang sinasabihin niya, mga religious people ito. Na super, no? Remember si Paul, sabi niya, kung sa kautusan lang, wala kayong mapupula sa akin. Super kung sinusunod hanggang tuldo. Pero ang tawag ni Lord sa kanya, ang dyablo. Again, verse 44, ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Somehow, medyo pinagaan na ni Lord sa verse 47. Pero sa verse 44, ang bibiglang sabihin doon, ang dyablo ang inyong ama. Now, tingnan po natin ang dinulot ng kasalanan, ang dinulot ng puot ng Diyos sa mga sumihil sa katotohanan. Verse 24-25 ng ating text. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos. Sa ESV, God gave them up. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman namin. Hinayaan na sila ng Diyos. Saan? Sa lahat ng kanilang maruming pagnanasa. Sa kahalayan. At hindi nga ba't kapansin-pansin ito sa Biblia na ang piniling sambahin ay ang nilalang kaysa sa manlalalang ay nalululong sa lahat ng uri ng kahalayan. Think about Egypt. Think about Canaan. Remember Leviticus chapter 18? Kung hindi nyo pa po nababasa, basahin nyo po yun. Yan ay, tawag nila dyan ay sex chapter. Kung 1 Corinthians chapter 13 ay love chapter. Leviticus 18 ay sex chapter. Hindi ko na ito makalimutan. Naalala ko si Kuya Joey ba yun? No? Sa kasal ni pangalan mo? Ni Hilbig. No? Because I mentioned about this, sabi niya, I forgot exactly yung word niya, basta nag-comment siya sa bagay na yun. Pero yun di. Yung Leviticus 18.
And you will see, lahat ng uri ng sexual immorality ginawa doon. Incest, bestial, makipag-sex sa hayop, adultery, idolatry, nandun lahat ng uri. Homosexuality, nandun lahat ng uri ng sexual immorality. Why? Sapagkat ang sinasamba nila ay Diyos-Diyosan. Sinasamba nila ang kanilang mga sarili. Think about Sodom and Gomorrah. Think about kung paano si Haring Solomon, hindi lamang nagkaroon ng maraming asawa, talagang bumagsak. Let me read partly sa 1 Kings chapter 11. Unang Hari, kabanatang 11. Babasahin ko lang very quick para makita lang natin yung pangyayari. Beginning verse 1, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Paraon, Egypt. Nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, at Eteo. Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at ihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niya ay mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Tingnan niyo yung sexual immorality, no? Almost always connected sa idolatry. Hindi ko na babasahin, medyo napakaba na ako. Ano pang dinulot ng puot ng Diyos sa pagbabaluktot nila sa katotohanan? Verse 26 to 27 ng ating text, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, reading verse 27, ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y papag-usahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Again, makita natin po, no, in ancient time, Sodom and Gomorrah pa lang ginagawa na ito. Homosexuality. And now, in our time, so very, 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 very rampant ika. Laganap anywhere and everywhere. Hindi na lamang sa mga isolated na lugar. Hindi na lamang sa pinakamalihim na lugar. Kundi ngayon, lantaran na itong ginagawa. Dati, ang sususot lang ng couple shirt, lalaki at babae. Kahapon sinundo ko si Jen sa kanilang seminar at doon ako sumakay kay Pastor Robin sa motor niya. Kasi sabi ko sa kanya, nasawa, doon ka na sumakay sa kotse, ako na dyan sa motor. Dahil nakadress siya, mag-withdraw na sana ako, hindi ko na itutuloy kasi nakita ko yung helmet, couple helmet. Pareho. Sabi ko kay Melay, baba ka na dyan sa kotse. Bakit po, Pastor? Ayoko sumakay doon. Bakit? Baka pagkamalang kaming couple. Hindi, bigyan mo lang, doon lang. Pero yes, ngayon nagtaran na, wala nang tato. Hindi na ito ginagawa sa lihim. Hindi na ito ginagawa sa dilim. At nilalantad na pa ito, pinagsisigawan. Hindi mo na ito makikita in secret whatsoever. Lantaran. Sa LGBTQIA+, tinitignan nila ito liberation, kalayaan. They look this as freedom, as human rights, as equality, pride. Every month of June, they celebrate Pride Month. Sinasabi, ito daw ay in memory daw na naganap na unang-unang rape sa isang gay bar sa New York City noong 1969, June 28. Na mula noon,
nagkaroon na ng ganitong celebration. At ang layunin ng celebration na ito is what? Tanggapin nyo kami. We are part of the society, we are part of the community, we also have the same rights, and etc. etc. So tingin nila, ito ay paniniin ng kanilang karapatan. Ang tingin nila, ito ay pag-discriminate. It's undeniable, hindi may tatanggi. Maraming talagang nag-discriminate na nasa LGBTQIA+. Pero marami rin nag-discriminate na maliliit na mama. No? Tanungin nyo kay ate, hindi lang mga galit. May mga nag-discriminate sa liit nila, sa kulay nila, diba? Sa kapansanan na meron sila, discrimination is all over. Dinidiscriminate ang mga Kristiyano. For them, liberation dapat. For them, ito ang tunay na freedom, ang pagtanggap sa kanila. Pero ano sinasabi ng Bible? Ito ay pupot ng Diyos. Pagkakulong, pagkadapos sa kahalayan. Alala ko si Roscom Padilla, pagkatapos niyang maglagdad sa bahay ni Kuya. Hindi ko maalala yung word for word, pero I can really say na yun ang sinabi niya. Sabi niya, since I open up, since ako'y nagladlad, no, nakaramdam ako ng kalayaan. At lalo kong nalapit sa Diyos. Wow, di nga. Pastor, huwag kang ganyan sa mga LGBTQIA+. I'm not saying this. Kung yung sinasabi ng Bible, kung pinaglalaban ng LGBTQIA+, same-sex marriage, malaya silang magdamit ng gusto nilang damit, na ginagawa na sa maraming eskwelahan ngayon. Ako, nagtuturo ko sa NCST, mga 5 sila, no, lalaking-lalaki, pero makadamit pang babae. At kung makikipagsuntukan ka, hindi ako uubra doon. Natawagin ko sa Elder Regay at sa Elder Pick. Yun ang sabi ni Roscom Padilla. Lalo daw siya naging close sa Lord dahil nagpakatotoo siya. Ito rin ang buong bibig, no, advice ni Vice Ganda sa mga bakla, tomboy. Huwag niyong hayaang masikil ang inyong karapatang sumaya. For the sake lang ng mga tao, hindi matanggap ang inyong nararamdaman. Be free. Maging malaya ka. Karapatan ng bawat isa na maging masaya, kaya piliin mo maging masaya. Huwag hayaang mahadlangan ng iba dahil sa kanilang masasabi o paniniwala. Palo ko sa iyo kung hindi ka makinig. Don't get me wrong. Hindi ko sinisingle out ang kasalanan ng homosexuality. In fact, hindi naman homosexuality lang binabanggit dito. All kinds of sexual immorality. Kundi isa ito sa manifestation ng puot ng Diyos. Ano? Hahayaan niyang mga tao na mahumaling sa kanilang ginagawang kahalayan. And they will think, oh, we're good. O, tignan mo nga yung pastor na nangangaral ngayon, may sakit na, oh. Kami masigla. Hindi po yung nangyayari sa atin ang maging basihan natin. Ito po. Kayo sa amin? Ito po. Ano yung ginagawa ni pangalan niya? Yung Karin Ladlad? You know? Karin? Sabi niya, yung binibida niya, ako'y ginagamit ng Diyos. Ganda nga naman yan, no? Kaya ano nangyari doon sa isang Amerikano sa Olongapo, napatay niya yung, akala niya kasi babae. Diba? Pangalan ng sundalo na yun. And yes, you will observe, maraming bansa na may SOGI bill, nagsulputan pa ang iba't iba pang ilang mga batas
that supports LGBTQIA+. May tinatawag na hate speech. Kung ako'y nasa Amerika, in this how I preach, may nakarinig, tugig na ako. Pwede akong makulong. Sa China, sinasabi nila, bukas ang mga Catholic churches doon, bukas ang mga Christian churches doon. Yes, bukas. Pero may paniniil. We can only preach what, may boundary. We cannot preach about si Jesus lang ang tagapagligtas. We can only preach about paano kumanda ang buhay, paano maging masayang pamilya, paano tumupad ng pangarap. Yes, mayroong pananambahan. Pero may paninigil sa pananaral ng salita ng Diyos. Hate speech, na tinatawag na C4 sa Canada. No? Hindi ka po pwede, halimbawa, mayroong isang tao na lalapit sa iyo, no? Magpapa-counsel dahil he's struggling doon sa kanyang gender identity whatsoever. Na pag nalaman ng magulang, pwede akong kasuhan. Na hindi ko daw natindig, hindi ko dapat siya i-brainwash, hindi ko dapat siya i-counsel about that. Let it be. Ay naman, kumapunta-punta kami dito, yung kantaran niya, let it be, let it be, let it be. Gawin mo yung big mong gawin. We are under God. We are not under the sun. Can you say amen? Hindi tayo nag-inisip ng buhay na ito. Hindi tayo originator ng buhay na ito. May Diyos eh. Hindi sige, sama-sama tayo mag-rebelde sa Diyos. Come on, pwede ba? Pagbigyan mo kami sa gusto na lang namin. At hindi nga ba pinagbigyan ng Diyos ang kagustuhan ng tao? At ano nangyari sa tao? Diba? Ano sabi ng Genesis 6? Sumagad hanggang buto ang kasamaan ng tao. Pagbigyan mo lang yung anak mo. Hindi, anong gusto mo? Mapapabuti yan? No? Dahil ko hindi, laki sa layaw, diyan po. Ano pa sabi, verse 28, hanggang 32, the third na hinayaan sila ng Diyos. 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ang kalayaan gusto ninyong maranasan, kalayaan sa Diyos, kalayaan sa salita ng Diyos, pagkaalipin sa lahat ng kasamaan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, mapanirang uri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan, kasamaan, suwain sa magulang. Sila'y naging hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Alam naman nila ito. Ang gumawa nito, gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ano nangyari? Nagawa sila ng depraved mind. Kurap na nakaisipan. Pero all they thought, tama ang pananaw ko, tama ang sinasabi ko. Pero si Lord, hinayaan ko na yan sa kanyang bulok na isip. Si nanganganak, lumalala ng lumalala ang kasalanan ng tao. Hinayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at gawaing kasuklam-suklam. Again, sabi ng verse 29, naging alipin na sila ng ano daw? Lahat, hindi lang ilan. Lahat ng ano daw? Uri ng kasamaan. Hindi nga ba kita natin, grabe naman na, ba't ganyan? Alam naman yung mali yan namin, ba't ginagawa? Ba't masama yan? Ba't ganyan na ginagawa? Hindi na lamang kahalayan, hindi na lamang homosexuality, hindi naging alipin ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasulit, yung mga nabanggit, nakita niyo ba yung sarili niyo nag-hope dati? Pagkat ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na minalaman siya. Amen? Hindi perfect. Gusto mo maging perfect, magpasundo ka kayo. Pero may pagbabago. May bago.
Again, verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Hindi nga ba't we can see and hear itong mga tao, no, magsasabi sila, opo, masama yung gawain na yan, hindi dapat ginagawa yan. Pero behind the camera, ginagawa nila yun. And yes, worse, meron naman talagang boldly sinasabi nila, no, gawin mo lang yan, basta masaya ka. Don't mind kung ano man ang iniisip ng ibang tao, just be you and be happy. Ito na ako. Let me end. Napatapos na ako. Ito yung big one natin sa mundo ito. Ito ang mundong ginagalawan natin. And these people, kasama natin sa mundong ito, they are under God's wrath. Nasa ilalim sila ng sumpa, ng puot ng Diyos. And so, what we should do then, tayong mga mananampalataya. Next slide, and then yung last ko na. Ang dapat natin gawin, puro M yan, may kulang lang ng N sa tulo. 1, manalangin. Hello. 1 ay manalangin. Manalangin lagi tayo. Diba sabi ni Jesus, manalangin kayo. Manalangin. Pangalawa, mag-ingat tayo na hindi tayo matukso. Mag-ingat tayo na hindi tayo maingganyo ng mga pagpapaliwanag ng mga tao na nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. And yes, we can see mga professing believer nakikiisa, no, sa mga tumatawag, no, na bigit o extreme, OA, exad sa mga Kristiyano, malupit ang mga Kristiyano sa mga homosexual, sa mga LGBTQIA+. That's that. Even professing believer. Yan yung sa Showtime. Sila, Ogie Alcasi, asawa niya, si Moira, they're all professing Christian. Sino pa itong si Atienza. Pero, sabi ko nga, kung hindi naman ninyo kayang magsalita against them, huwag na lang tayong magsalita. Kaysa sa magsasalita pa tayo, commending yung kanilang pinapractice. Double black eye. Hindi na nga tayo matapang magsalita, magsasalita pa tayo, okay yan. God is love. Better shut our mouth. Marami ng mga Christian, no, na extreme daw OA. Common na sinasabi, yung bigit, D-I-G-O-F-T, sa mga Christian. Another is magbabad tayo sa aral at panuntunan ng salita ng Diyos. Why? Kasi maingay ang mundo. Maraming information binabato. Tapos wala pa tayong pakikinig na salita ng Diyos. So, diba, again, remember, manood ka na ng 2 oras ng karate. Ano na nangyayari sa'yo? Narati ka na. So, puro mundo, itsaksak mo sa utak mo, ano nangyayari sa'yo? At wala ito. Ang sabi ni Lord, hinayaan sila sa kanilang kahangalan. Pero akala natin, ay, ang good. Ang dami kong tagahanga. So, magbabad tayo sa aral kung tunay ng salita ng Diyos. Magliwanag tayo sa mundong ito. Pakisabi sa iyong katabi, paalalahanan mo, asin at ilaw ka. Diba? Pag madilim, pag gabi, kitang-kita natin ang liwanag ng bituin. Now, palaganap ng palaganap ang kasamaan, di ba dapat ang Kristiyano lalong nagliliwanag kayo sa yamin? Hindi tayo perfect, yes. Magkakasala ka, magkakasala ako. Again, kung gusto mong perfect, masundo ka kay Lord. Hatid kita. Pero hanggang ano lang.
Magliwanag tayo. And yes, pangulihan higit sa lahat, magbahagi tayo ng mabuting balita. This is the power of God. Bago banggitin ni Peter ang wrath of God, pinahayag niya ang mabuting balita as the power of God unto salvation. Tayo kayo nanangin. Lord, salamat po ng marami. Lord, salamat. Nandiyan lang yung salita, Panginoon. Kung mabubuhay lang kami, Lord, sa gana ng aming karunungan. Mabubuhay lang kami, Panginoon, sa gana ng binibigay ng social media o ng anumang platform o information. Lord, madadaya kami. Malilindang kami, Panginoon. Ngunit salamat na yan ang iyong salita, Panginoon. Natunay nga, Lord, hindi kami maaaring mabuhay lamang sa tinapay, hindi sa iyong salita. Pero Lord, we ask and pray, Lord, na patuloy mong tulutan, Lord, ang kalayaan ng pangangaral ng iyong salita sa aming pong bansa. At ito naman ay aming masamantala, Panginoon. At Lord, tulungan niyo kami, ilayo niyo kami sa anumang pagmamalaki, Panginoon. Especially, Lord, kapag nalaman namin, naunawaan namin ang iyong salita. Pagkaman ito po, Lord, ang iyong salita ay katulad ng isang tabak, Panginoon. Mahal itong makasakit, Panginoon. May salamat, Lord. Ang salita mo rin, Panginoon, ay gamot, naghihilom, Panginoon. So we ask and pray, Lord, na sa buhay namin, sa gitna na nararanasan namin the big one, ang kasalanan, ang sanhin ng kasalanan, ang makasalanan tao. Lord, tulungan niyo po kami na malayo kami sa pagkakasala. At kami, Panginoon, ay higit na magdiwanag, Panginoon, sa aming paligid, sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, niligtas niyo kami, tinubos niyo kami mula sa capital sin, nagiging our actual personal sin, Panginoon, because of the blood of Jesus, Lord. Kung habang hinihintay namin, Panginoon, ang lubos na kaganapan ng aming kaligtasan, sinabi mo sa iyong salita, na may pag-asa na ganito na naghihintay sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, ay nagbubuhay ng banal, sapagkat si Jesus ay banal. Lord, salamat po muli. May your word, Panginoon, ang patuloy pag-igabay namin sa araw-araw ng buhay namin. At Espiritu Banal, tulungan niyo kami. Hindi lamang makaunawa, kundi tumugod, manali, sumunod. Salamat po ng marami. Hindi po kayo grabe na nakila. In Jesus' name we pray. Amen.